An- Magandang hapon po sa ating lahat. Iyon, sige po, pwede po ba tayong tumayo? Yan. Tapos kuha ka ng hindi mo kakilala. Yan. Sige po, tayo po kayo. Okay. Yung okay lang kung hindi kayo makalakad. Pero kung meron kayong hindi kakilala, pwede po ang kumuha kayo ng hindi nyo kakilala. At sabihin mo, God is doing good for you today. Yan. Kumbaga, may gagawing maganda ang Panginoong Diyos sa'yo ngayon. So, dahil yon, pwede ba nating i-bless ng prayer yung ating hindi kakilala ng i-bless mo natin ng panalangin na let's declare that God is doing something good into his life today. Sige. Bro, pwede dito kinda walang kapartner. Yan. So, yung ating mga Sige, 1 minute lang ha. Bless them a prayer. Last 10 seconds. This up in the prayer. Lord, thank you for today. Thank you, Lord, as we start our board, yung pagsaliksik namin ng iyong salita, dalangin namin, Panginoon, na same thing that, Lord, do sa topic na about you teach us to walk in the water. Ano mga circumstances ng buhay na meron kami, andun yung panampalataya namin sa Panginoong Diyos, na despite of our circumstances, we're going to trust unto you, Lord. Lord, we pray for miracle to be happen into our life. Bless one of us. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, let's go to reading of the Word of God in Matthew 14:22-23. Manatili lang po tayong nakatayo bilang paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. Matthew 14:22-23. Pagkatapos binasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabilang lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya. Sinasalpok ng malaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Na madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinalabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin nyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Verse 30, pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unting-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Agad namang siyang inabot ni Jesus at sinabi, "Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila ang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinamba ng mga nasa bangka at sinabi, "Talagang kayo nga po ang anak ng Diyos." Ito ang salita ng Diyos. Sige po, pwede na po tayo maupo. We are in the second week of our break series. So, break series po tayo, and bakit po binibigyan ng para po yung need ng congregation natin ay ma-address natin. And hindi naman po alintana bakit weathering the storm yung topic natin ngayon. Dito po sa ating bansa ay tunay po na lagi may mga bagyo. Tama ba? May mga unos ng buhay. But hindi siya nananatiling unos or bagyo. Minsan may maganda rin panahon. And the same time din po sa atin bilang buhay Kristiyano, may mga pagsubok din po tayo ng buhay. So, there's a weathering the storm into our life. Tama ba? Sino po dito masasabi mo na meron kang dilubyo ng buhay o pagsubok sa buhay? Taas mo ang kamay. May mga nagtaas po. Sino po dito masasabi mo na hindi ka pa dumadaan
sa pagsubok ng buhay. Meron din po tumaas. Gusto ko pong encourage kayo. Kung hindi pa kayo dumadaan sa pagsubok ng buhay, dadaan din po tayo dyan sa pagsubok ng buhay na yan. And today we will talk about na tinuturuan tayo ng Panginoong Hesus na lumakad sa imposibilidad. Kumbaga, tinuturuan tayo dito ng Panginoong Diyos na manampalataya sa imposible. Na sa Kanya ay walang imposible, but sa Kanya ang lahat ay posible. Like what happened when Peter walked on water. And there's a three observation po tayo na aalamin. Una po ay itong direction. Bakit inalaw ng Panginoong Hesus na sila ay pumunta dito sa lugar na ito. Second point po ay yung troubles. Bakit hinahayaan ng Panginoong Diyos na dumaan tayo sa trouble. And kasunod po, yung faith po o pananampalataya. Ano po ba yung pananampalataya na kailangan natin na i-response sa Panginoong Diyos? The background of this message is about pinakain po ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disipulo ang 5,000 followers. So sabi daw doon, yung 5,000 lang, it's only a men. So kung makikita po natin dito, doon sa scripture na to, yung background nito, talagang there's a lot of ministering time na yung mga tao, they are really amazed sa ginagawa ng Panginoong Diyos at saka ng mga disipulo. Kumbaga parang ito yung moment and time na tinuruan ng Panginoong Diyos, pinaintindi ng Panginoong Hesus na siya ay makapangyarihan sa lahat. Na sa isang, kumbaga parang yung 2 fish at saka 5 breads, 5 loaves of bread, ay ito ay nakapagpakain ng 5,000. At hindi lang yon, may mga pinagaling din po sila na mga may sakit. Kumbaga, sino po dito ay estudyante? Yan. Nandito ba kayo last week? Ayan. So, ang estudyante, may mga paborito tayong mga subject. And after magturo ng ating mga teacher, merong mga exam. Sino dito love na love mo ang exam? Last week po, pinag-usapan natin na yung topic natin about calm the storm o pinatigil ng Panginoong Hesus ang storm. Nasa loob siya ng boat and nung natutulog siya, dumating yung matinding bagyo ng buhay. After dumating nung bagyong yon, ginising nila si Jesus, Jesus, wala ka bang paki sa amin? Bakit ka natutulog? Ang sabi ni Jesus, maliit ang inyong pananampalataya. Kumbaga, yung exam na yon is just a semi-finals. But ito ngayon, is a exam also sa mga disciple muli na parang grand finals na exam. Kumbaga, ibinuo sa lahat ng Panginoon. So yung makikita natin dito, the direction, una, God inalaw po ng Panginoong Hesus na pumunta po sila dito sa lugar na ito para makadanas ng bagyo. Verse 22 sabi dito, pagkatapos pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabilang lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa bundok para manalangin. Inabot siya roon ng gabi. Nang oras na iyon, malayo pa ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya, sinalpok ng malaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Kagaya po ng tanong ko, alam ba ng Panginoong Diyos na tayo dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay? Si Jesus po ang nagdala sa mga disipulo niya na pumunta doon sa lugar na pupuntahan nila. Sabi niya doon, sumakay na kayo sa bangka. At itong bangka po ay lumayag na at papunta doon sa alon ng buhay. So kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay, it is Jesus, it is God who allow na dumaan tayo sa pagsubok na yon. The disciple has no clue what happened along the way, but they follow the word of Jesus. Alam nila na hindi nila alam kung paano sila makakarating doon o hindi nila alam kung ano yung pagdadaanan nila. But because there's a word of Jesus, go there,
they follow Jesus. There are two kind of storm. May dalawang storm daw po na bakit tayo dumadaan sa storm. First, storm of correction. It means, ito daw po ay when God discipline us. Kaya daw tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay kasi sometimes kailangan tayong i-discipline ng Panginoong Diyos. O yung isa namang storm is storm of perfection when God help us to grow in our faith. Yung storm of correction, ito daw po yung medyo matigas ang ating ulo. Sino dito may katabi kang mukhang matigas ang ulo? Parang may sinasabi ang Diyos, nagtinginan yung mag-ina. May sinasabi yung Diyos sa iyo, pero ikaw, dinidinay mo, hindi ko gagawin yan. Look at what happened to Jonah. Si Jonah po, dumaan siya sa storm because he disobeyed God. That's why God have to be corrected, Jonah. Si Jonah po, sabi ng Panginoong Diyos, ang will ko sa iyo, pumunta ka sa Ninive at i-preach mo ang mabuting balita. But ano pong ginawa Jonah? Hindi po siya nakinig sa Panginoong Diyos. That's why there's a correction. Dumaan siya sa bagyo, tama ba? Kinain siya ng malaking isda. Hindi po sardinas ang kumain sa kanya. Malaking isda yung kumain sa kanya. Until the end, let the will of God will be happen into his life. But in this time po, yung mga disciple po, the storm of perfection po sila dumadaan. Tinuturuan po sila ng Panginoong Jesus na mas lalo pang lumaki yung pananampalataya nila at maintindihan nila kung sino ba talaga si Jesus. Looking at this moment, parang, ano pa ba? Bakit hindi kayo maniniwala sa akin? Para bagang ganon. Nakita nyo na 5 tinapay at 2 isda pinakain, 5,000 katao. In their eyes, kitang-kita nila, na-experience nila yun, walang halong daya, walang halong bola. Nakakita na ba kayo ng yung magician? And in their bare eyes, sila mismo, nakain pati nila yung tinapay. Sino dito kaya mong ubusin yung 5 tinapay? Baka sa akin, at ay nataas yung anak ko, parang baka sa ating kulang pa lang. Pero dito, after the teaching, after the experience na kasama na, inalaw po ng Panginoong Diyos na dumaan siya dito sa pagsubok ng buhay. Why? Gusto po ng Panginoong Diyos turuan na malaking pananampalataya. And the same thing to us. Ano problema na? Sino dito may pagising mo pa lang sa umaga, mukhang problemado ka na. Parang minsan, parang nasasabi mo, bakit kaya paulit-ulit? Panginoon, totoo ba itong alam mo ba itong pinagdadaanan ko ito? Parang natanong mo ba mo ba yon? Bakit sa dinami-dami? O parang di ba yung kalimutan bakit sa dinami-dami? Akong mabait. Ako pang dumadaan sa pagsubok na to. Sino dito mga estudyante, di ba? Ikaw nang hindi nangongodi ko, ikaw nang hindi nagpapagaya, nasabihan ka pang, Madamot. O sinabihan ka pang KJ, hindi ka nakikisama. O ikaw Kristiyano, na ginagawa mo yung tama, gumagawa ka ng mabuti, ikaw pa yung pinapersecute. Ikaw pa yung lagi niloloko. Ayan na si born again, hallelujah, praise the Lord. Nagano na ba kayo? Hindi pa? Maigi naman. Akala po nung iba, na perki tayo, yung idea kasi nung iba na Kristiyano, hindi perki tayo nag-o-obey kay God. Hindi na po tayo dadaan sa storm ng buhay. O kumaga parang, there's no smooth sailing bilang a Christian. And that's the promise of God to all of us. There's no smooth sailing. But, safer landing po na meron po tayo. Jesus did not promise smooth sailing, but promise a safe landing. Ang pangako po ng Panginoong Diyos ay safe yung landing natin. But yung sailing or yung smooth na hindi po, lahat po tayo ay dadaan sa bagyo ng buhay.
to give you encouragement. In John 16:33, sabi po dito, "Troubles, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Sabi daw po, in this world, sino po dito namumuhay tayo sa mundo? Kung hindi ka namumuhay sa mundo, saan ka namumuhay? Sabi dito, kung tayo namumuhay sa mundo, you will have trouble. Sabi mo sa katabi mo, you will have troubles. Ayun. Na-encourage ka na ba doon? Truly, it's an encouragement na hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Tapigin mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ka nag-iisa. And the good example, and the good ano pa rin po dito, take heart. Sabi ni Jesus, take heart, I have overcome the world. Yes, maaring may storm of life. Pero ang peace po ay hindi po natin matatagpuan in the absence of storm. But kahit po may storm, kahit may tribulation, kung andyan po ang ating Panginoong Jesus, there's peace in all of us. The safest place, saan po ba daw yung pinaka-safest place? The safest place or the perfect place na pinakang safe ay ito daw po ay nasa center tayo ng will ng Panginoong Diyos. Yes, okay lang, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Pero if we obey God, if we allow His presence to be upon us, sabi daw po doon, this is the perfect and the safest place na pwede tayong puntahan. Saan po ang pinakamagulong bansa? Bansa na parang may gera. Kahit doon ka pumunta, pero kung sinabi ng Panginoong Diyos na doon ka pumunta at ito yung will sa'yo ng Panginoon, ito yung sinasabi niya sa'yo, like the disciple, go there. Hindi pero po wala siya sa bangka, pinabayaan na niya yung kanyang mga disipulo. When Jesus tell them to go there, there's a word of God, it is the safest place na meron sila. Why? Bakit ba daw pinaalis kaagad ni Jesus? Parang naging KJ dito si Jesus eh. Kasi yung mga tao, parang di ba kanina, when we worship, it's just like that. Nakikita ng mga tao, there's miracle happen, they enjoy worshiping Jesus. But nung time na yun, sabi ni Jesus, umuwi na kayo. At alis na yung mga tao. Parang bagang biglang natapos kaagad yung handaan. Tinapos agad ni Jesus, pinalis sila. Bakit daw po? First, nakita niya yung mga disciple, pagod na. They keep on doing ministering people, but they have no time for themselves. Kaya talagang kumbaga parang gumawa ng way ang Panginoong Jesus para sila magpahinga. It's a reminder to all of us na we need to take rest and we need to take care of ourselves. Kasi po si Jesus nga, sabi dito in verse 2, pwede yung paano natin yung verse 23. Pagkatapos makaalis na ang verse 23. Na makalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Alam ni Jesus na yung mga disipulo ay dumadaan na sa yung kapagudan nila. Kaya inihiwalay na sila ng Panginoon. And the same time, Jesus take time din na magpahinga sa presensya ng Diyos Ama. Why? Even siya po ay dumadaan sa pagkapagod. Pero the source, the hope, the encouragement po na meron siya, ang sekreto niya po ay yung discipline niya to have time and moment to the Lord. He pray, he asks God what will be the next, or maybe he's charging. Parang ang moment na ito yung mga disciple na
kailangan na nilang mag-charge. Not only that, bakit iniwalay din o bakit nagkameron direction? Kasi po, dahil sa mga miracle na nangyayari, ang dami nang nangyayari, akala nila si Jesus ay gusto nang gawing hari ng mga tao sa katauhan na nandun. Even the mind of the disciple ay pwede na mapulyot na, o nga, gawin na natin siyang hari. Kumbaga literal, nagagawin nilang hari at mag-aalsas sila. Kaya in this moment, the direction of God is very timingly para doon sa kanyang mga disipulo. So ang point, even when you are in the situation na hindi maayos o dumadaan ka sa pagsubok ng buhay, it is God who put you there. Jesus brought you there in that situation. Bakit? Ba't ka dinala ng Panginoon Diyos? Para matest, para lumago yung pananampalataya mo sa Kanya. Second point that we have is troubles. Verse 25, nang madaling araw na, sumunod na sa kanila si Jesus at naglakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinalibutan sila at napasigaw sila ng multo. Dahil sa matinding takot, pero nagsalita si Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob." Sumagot si Pedro sa kanya, "Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin nyo ako riyan na naglalakad din sa tubig." "Halika," sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka, naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya, unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas niyo ako." Makikita po natin dito that it is Jesus who brought them there into the storm of life. Hindi ko po alam kung gaano kalakas o katindi yung alon na ito. Pagka yung mga seaman dito, sino dito seaman? Wala, kanina umaga may seaman. Si Kuya Chino. Kuya Chino, gaano kalaki minsan ng alon pagka nagkakameron alon sa Pacific Ocean? Gabundok. So, ikaw ba naman hindi ka matatakot sa gabundok na alon? And remember, the disciple is ang trabaho po nila ay fisherman. Kung makikita natin, andun yung galing nila, yung talino nila, being a fisherman, pero natatakot po sila doon. To the point na sobrang tindi ng alon, sobrang lakas ng hangin, kung makikita, know what makes them fear. Ano yung nagbrobot sa kanila para matakot? For all of us, what makes us fear? Ano ba yung bagay na nagbibigay sa atin ng takot? Sa kanila, maybe yung alon, kung makikita, it will get their life. Pwedeng kunin o mamatay sila doon sa alon na yon. Or pwede silang malunod. Or pwede silang lumubog. Yung bangka nila doon sa tubig na yon. But look what happened. In very timely, pinakita ng Panginoong Diyos na naglalakad siya doon sa matinding alon ng buhay na meron sila. Nilalakaran lang po ng Panginoong Jesus yung trouble na meron sila. Question, bakit sila natakot? Hindi po nila na-recognize si Jesus. Why? Kung makikita, because they were not looking for Jesus. Nakatingin po sila doon sa circumstances na meron sila. Seemingly parang nakapasa na sila. Kumaga parang alam na nila yung exam na ito eh. Nagkaiba lamang, hindi lang multiple choice. Kumaga parang medyo enumeration yung kasi nga, nung unang testing, nasa loob ng bangka si Jesus. But now,
Same scenario, pero siya po ay nasa labas ng bangka. It's been 8 hours, parang 8 hours na po ang lumipas after niyang pinaalis yung kanyang mga disipulo. And in this moment, parang hindi pa po sila natatakot. Wala pong takot. Why? I don't know. Maybe there's a little faith that they have already. Darating ang Panginoong Jesus. Pero sinabi dito, bakit daw po napagkaamala lang nilang multo si Jesus? Again, Kung makikita, not totally dependent to Jesus. But because of their ability, talent pa rin, doon pa rin po sila humawak. Kaya daw po, after the 8 hours, ito na daw po yung moment na walang-wala na po silang makapitan, walang-wala na po silang abilidad na pwedeng gawin o talento na meron sila. kung makikita, Kaya po dumating na po sila into their anxiety and depression daw. That's why imbis na si Jesus po yung makita nila, natutulong sa kanila, napagkamalan pa nila na si Jesus ay isang multo. Natatawa ako nung binabasa ko ito, Parang, supposedly, parang ito yung mga pelikula na malapit ng yung dumating yung superhero, di ba? Pagka dumating na yung superhero, kasi nalakad na si Jesus kumbaga parang sobrang tindi ng jagabog ng alon. Tapos may hangin ba? kung makikita, Tapos biglang dumadating si Jesus. Hindi ko alam kung nagmumunwalk pa si Jesus dito. kung makikita, Imbis na maano sila, ano pong sinabi nila? Nakakatakot ka, parang isa kang multo. Why Jesus walk on water? Kasi gusto niyang ipakita sa mga disciple na despite na dumadaan sila sa matinding pagsubok ng buhay, yung pagsubok na meron sila ay nasa under the feet lamang po ng Panginoong Jesus. It means, mas makapangyarihan siya doon sa problema na dinadaanan ng kanyang mga disipulo. kung makikita, Jesus showed his disciple that the very thing they feared was only staircase for him to come to them. kung makikita, Ang lahat ng ating pag-alinlangan, takot, kaba ay nasa kanyang talampakan lamang. kung makikita, And in this moment, yung trouble na yon, yung problem na yon, they realize na ito yung nagpalapit muli sa kanila kay Jesus. Sabi ni Jesus dito, pero agad nagsalita si Jesus nung natakot sila, ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob. Sinasabi niya dito, it is I. kung makikita, Kumbaga, yung I na sinabi niya dito, it is I am the great I am. Pinapakita po ng Panginoong Jesus dito na siya po ang Diyos na makapangyarihan. Na siya po ang Diyos na nagbiak ng dagat para makatawid ang mga Israelita. kung makikita, It is I, the great I am. It is I na nagligtas sa kapahamakan na pinagdadaanan ni Daniel when he is in the lion's den. So, in this moment, nagsalita po ang Panginoon. It's not only His presence, but He used the Word of God na pwede nilang pangkapitan. Sabi doon, kung makikita, ako, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. kung makikita, And automatically, what happened to Peter? Na-stir up yung faith na meron po si Peter. That's why, ano sabi ni Peter? Sabi niya dito in verse 28, sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan,
papuntahin nyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Kung makikita, Halika, sabi ni Jesus, kaya bumaba si Pedro sa bangka, naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Yung fear na meron po si Peter when he hear na sinabi ng Panginoong Diyos, "It is I, the great I am." Ito ako. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. He used the presence of God or the presence of Jesus. And not only that, nung sinabi ni Jesus, pumunta ka dito, ginamit niya po yun. What happened to Peter? He experienced the impossibility. Yes, imposible po na maglakad sa tubig. Nakakita na pa ba kayo ng tao na naglakad sa tubig? It's only Jesus and Peter lang po ang nakalakad sa tubig. Tama ba? Meron si David Blaine daw. Kilala niyo ba yon? Yung magician. Pero it's just a lot of trick lang po. Parang gumawa lang po sila ng salamin na tulay para po dun maglakad. Pero totoo po, it is impossible. What are the impossible things? Na tingin nyo parang imposible na hindi na mangyayari. Pinapakita po ng Panginoong Diyos na if we trust onto Him, nothing is impossible to Jesus. But if we have fear, it will end up na tayo po ay malunod. Let us fix our eyes on Jesus. By the time na po dito, yung faithful ni Peter, na po siya, na stir up po siya. And challenge siya si Jesus in this time. Verse 27, pero agad nagsalita si Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga iyan, papuntahin nyo ako riyan na naglalakad sa tubig. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka, naglalakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya, unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit nag-alinlangan? Bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin at sinamba ng mga nasa bangka at sinabi talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Bakit si Peter, bakit si Peter in this time, hindi siya yung nagpabigla-bigla? Sabi ko nga, it's a second testing na meron na po sila. Peter not become assumptuous in this time, but he used the power of the Word of God na hindi siya nag-base sa feeling, hindi siya nag-base sa assumptuous, but he makes sure it is lined with the Word of God. In the biggest decision na meron siya, hindi po siya nag-rely lang, ay baka ito na yung kutob ko, baka swertein na ako dito, makakalakad na ako doon sa tubig. Hindi po parang assumptions lang or gusto lang niya. Or parang pakiramdam ko, ay ito na yung ito na yun. Ramdam ko na parang tinadhana na mangyayari to. But you know what? In the biggest decision na meron siya, na nag-aas siya, Lord, let your impossible be happen to me. Kahit itong imposible, maging posible to. Ano po yung binase po dito ni Pedro? He based on the Word of God. There's a power in the Word of God. Yung kinakanta po natin kanina, there's power in the name of Jesus. If we entrust everything to Jesus, He's the one who will make a way. As I end,
Bakit po bumaksak muli si Peter? Kasi hindi po siya nag-focus kay Jesus. It's also an encouragement to all of us. Sino po dito matagal ng Kristiyano? Yan. Almost 10 years ng Kristiyano. Meron po ba? Meron. Sino dito 10 days ka pa lang Kristiyano? Meron din ba? Meron din. So, encouragement po. Lahat po tayo ay pwede pong katulad ni Pedro. Minsan ang pananampalataya natin ay malago na, pero minsan darating pa rin po yung point na ang pananampalataya natin ay babaksak. Pero despite of our failing, bumagsak man po tayo, sabi po dito, andun kaagad ang kamay ng Panginoong Hesus. Bago pa lang siya po madron, niligtas na po siya ng Panginoong Hesus. Even in our failure, even in our unfaithful, Jesus is so faithful pa rin po sa atin. He is a God who is really faithful. Can I call the music team? Why Peter, fall again? Because he not fixed his eyes on Jesus. Maybe to all of us today, sinasabi po sa atin ng Panginoon na i-fix po natin yung eyes natin sa Kanya, who is greater than our troubles. Yes, may problema po tayo. Hindi po mawawala. Ako po, I want to be honest sa inyo po. Akala nyo lagi pagka tumatayo ako dito sa unahan, parang, si Pastor, mukhang napakabait. O si Pastor, parang ang tapang mag-share ng word ni God. Pero alam nyo po yung tapang na meron ako, I just based on the word of God. Before I go here, I make sure na ako mismo na ministeran muna ng Panginoong Jesus. May mga pangarap ba ako na hanggang ngayon o panalangin na hanggang ngayon ay hindi pa rin po sinasagot ng Panginoong Diyos? Wala pong kapangyarihan, even naging pastor ka. May mga panalangin pa rin po na hindi nasasagot. But the question for all of us today, do we fix our eyes to Jesus? Yes, maaari, hindi pa nasasagot ngayon. But one thing I sure, God is really care for all of us. 1 Peter 5:7 sabi doon, cast all your burdens to Him because He cares for you. Nag-aalala po ang ating Panginoong Diyos. Ang tanong, saan po natin pinipix yung eyes natin? Sa troubles? Sa frustration na meron tayo? Sa feelings na meron po tayo? Or we fix our eyes that He is a God who is able. He is a God who is powerful. That He can save us into the storms of life. Kumusta po yung pananampalataya na meron tayo? Tayo po ba ay katulad ng mga disciple na yung pananampalataya natin okay na nakaupo na lang tayo? Or okay na, nandun na lang tayo sa bangka? Although I see there's a faith po yung mga disciple in that time. Pero kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yon, are you willing to be like Peter? Na handa ka bang lumabas sa bangka at lumakad doon sa dagat o doon sa storm of life na meron ka? Peter been courageous. Ba't po siya naging courageous dito? Because he hold on, he trusting on to Jesus and to His word. Ano nga ba yung word kanina? Are you a lukewarm Christian? Are we a lukewarm Christian?
God is challenging us today. Kumusta ba yung faith na meron ka? Okay ka na ba na ganyan na lamang? Or andun pa rin na, Lord, I want to challenge you. Make the impossible be possible in my situation. That's Peter said. Maybe some of us today, parang, Lord, ang dami na. Sobrang dami na ng bagyo. Hindi lang gabundok, but galangit na yung problema na meron ako. Do we like Peter? Lord, ang bilis lang mag-ship nung ni Peter. Oh. Sabi niya, nung narinig niya yung word, sige anak, lumapit ka. Lumakad ka. Imposible? Posible po. But today, if we hear the word of God that He is greater than any others. Sabi, I am the great I am. He is more powerful than any others. Yung ability mo, talent mo, sabi doon, wala po yan. Are you willing to trust to Jesus? Hindi po ba siya dito yung matagal na Kristiyano? I don't know. Maybe some of us familiar, but today God is challenging us to increase our faith onto Him. Let's fix our eyes on Jesus today. Let us pray. Maybe you are that person today that yung pananampalataya mo parang stagnant na. Attend ng church, after attend the church, kung ano na lang yung mangyari. Minsan nagdadasal, minsan nagbabasa ng salita. But the Lord challenging us today. Huwag kang pumunta doon sa comfort zone na meron ka. Kina-challenge tayo na lumabas ka sa comfort zone na meron ka at manampalataya ka sa akin and I will give you impossibilities. Some of us, there's a prayer na matagal na tayo nagdadasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot. Are you willing to hold on to Jesus, to fix our eyes only to Him, that He is a God who can answer it? If you're that person, I want to pray for you. Just raise your hand and I want to pray for you. Yes, 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 yes. Pray for you. Lord, thank you for today. Thank you, God, for your word that you are a God who will do something good into our life today. Lord, thank you for those people who raised their hand and they are willing to take risks of their faith onto you, Jesus. Because truly in you, walang sayang. I pray for today that everybody of us, we will be dependent onto you, Jesus. That yes, there's a lot of storm na meron kami. There's a lot of feelings na maaari laging nadadali yung feelings na meron kami. But today, we will be like Peter, that we will not be assumptions, but we will let your promises in the Bible, we will let your presence to be upon us. And there's assurance, nothing is impossible to you. You said in your word, sa tao ay imposible, pero sa iyo, Panginoong Diyos, ay walang imposible. Lord, I pray for today that you stir up our faith to believe to the things that hindi nakikita. You said to your word that faith is being sure of what we hope for and to the things that we do not see. You said to your word that faith comes from hearing and hearing the word of God. Lord, thank you for today. I pray also that you give us a heart like you, Jesus. You example us. Pinakita mo doon. Yes, no matter ano man ang mga magagandang nangyayari sa sitwasyon ng buhay na meron siya. There's a lot of miracle. There's a lot of testimony upon testimony na nangyari. A lot of provision na nangyari. But Jesus chose to
to have time and moment to you. Lord, to all our leaders here, even me, Lord, we pray that we will hunger onto your word. Say to your word that man does not live on bread alone, but in your word. Lord, this is our prayer. Let all your promises in the Bible speak unto us today. In you, there's a greater life. In you, there's a provision. In you, there's healing. In you, Jesus, we can entrust to you all. Lord, thank you also that it's not accident also that it's you, Lord, who remove all our fear. We are the first one today. You're asking Jesus, remove my fear. God is removing your fear. If you're that person, you're asking Jesus, Jesus, remove my anxiety. Today, Jesus is removing your anxiety. Maybe some of you today, you're asking Jesus, remove my sin. Today, God is removing the sin into you. Lord, thank you today. We want to glorify your name. Can we all stand up? Let's worship Jesus. What happened when they see miracles? Ano po nangyari doon? Yung mga disciple po niya at worship po kay Jesus. Tanong, yung pinanalangin nyo ba today, yung mga impossible po na mangyayari, naniniwala po ba kayo na kayang sagutin ng Panginoong Diyos yan? Do we have faith like Peter? God is answering us. There's assurance po that God will answer our prayer. Sabi nga doon, it doesn't matter kung gaano hindi ka-smooth yung sailing, but yung safest place po, ilaland niya po tayo doon sa tamang place. Actually, not only land in the place, but also into a eternal place. Sa Kanya po, wala pong sayang. He put us into the eternal place. Let's worship God today. Amen.